ganito lang yung mga friends. Kung wala sa NEP, lahat yun insertions after. Correct. Ngayon, Kaya nga kaya nga, di ba nasa Constitution, hindi mo pwedeng dagdagan ang NEP. So, anong ginagawa ng mga congressman? Binabawasan nila yung ibang pondo para sa kanilang insertion. Correct. Sabi niya sa mga camping, alam niyo bang hindi pwedeng bawasan ang NEP? At hindi rin siya pwedeng dagdagan. Increase. Oo, hindi siya pwedeng increase. Ay, hindi mo pala siya pwedeng dagdagan. Pwede mo siyang bawasan, pero hindi mo siya pwedeng dagdagan. Hindi mo pwedeng increase. So ngayon, ang ginagawa nila, para yung insertion nila, hindi dagdag doon sa budget. Ang ginagawa nila, ay hindi, tanggalin natin, tapyasin natin to ibang to, para dito sa para sa aking amendment. Alam niyo na. So, huwag kayo magpapadala sa, magkaibang amendment sa insertion. Bakla, saan kinuha yung pera para sa amendment mo? Ano yan? Magic? Sabi ni Anthony, magkaiba po ba ang amendment kaysa insertion? Kasi sabi nung Pink, nakita ko sa TikTok, is magkaiba daw yon. Okay. I-test natin kung magkaiba. Okay? I-test natin kung magkaiba. Ano ba ang budget process? Okay? Ano ba ang budget process? Ang Senate at saka ang House of Representatives are going to deliberate the budget. Ano ang baseline nila sa pagde-deliberate ng budget? National Expenditure Program. Right? National Expenditure Program. So sa National Expenditure Program, lahat ng ahensya ng gobyerno ay haharap sa House of Representatives at saka sa Senate para i-defend ang kanilang mga budget. Okay? Okay? So ibig sabihin, ang NEP, yun na ang budget para sa executive. Okay? Kung magkakaroon ng mga pagbabago, okay? Kung magkakaroon ng mga pagbabago doon sa mga budgets na yan, sa NEP, ano ang mangyayari doon during the deliberation? So kung kunwari meron kang 200 na budget at si SAS ay dinedefend niya na meron siyang dalawang bucket. Okay? Bucket 1 tsaka bucket 2. Sa NEP na pinresent ni SAS, sa bucket 1, 100 pesos. Sa bucket 2, 100 pesos. Okay? Sabi niya, ito po ang gusto namin i-approve ninyo na bucket 100 pesos, 100 pesos. Ayan. Ako si congressman. Okay? This is during the deliberation ng budget. Wala pa tayo sa BICAM, wala pa tayo sa plenary. Okay? So sabihin ko, ay, bakit gusto mo ng 100 to? Mas maliit naman yung lalagyan niyan. Mas maliit to kaysa dito 'Di ba? Ito malaki. Ito maliit. Bakit pareha siyang 100? Hindi ba po pwedeng 150 dito pagkatapos 50 dito? 'Di ba? Kasi mas magkakaroon tayo ng value for money kapag yung pera ilalagay mo sa mas malaking bucket. 'Di ba? Ito 150, ito 50. Kasi nung una gusto ni SAS 100 'di ba? Ganito lang yung mga friends. Kung wala sa NEP, lahat yun insertions after. Correct. Ngayon, yung word na insertion dyan, okay, so ina-amend ko yung proposal ni SAS na 100. Ang proposal niya, yung NEP, yun yung proposal, di ba? Yung NEP, 100, okay? Ngayon, pag inamend ko yung proposal niya, magiging 150 to at ito ay 50, so 200 pa rin yung budget. Anong tawag dun sa 50 na nilagay ko dito? Anong tawag dun? Insertion. Ibig sabihin yan ganito, friends. So, yung presidente, nag-prepare siya ng budget. Okay. So, ngayon, yung mga pinondohan na projects ni Risa, ano yung mga binawasan? Correct. Ano ba mga binawasan nung ano? Ano ba mga binawasan, mga malaking binawasan nung panahon nung 2025 budget? Sabi niya sa mga kakamping, ano yung binawasan? Kasi, bakit yan yung mas importante kaysa dun sa binawasan? Hindi ba? So, ganun lang kasimple yun, mga friends. Tanong nyo lang, ganito lang yan. Alam nyo ba yung budget process? Tanong nyo sa mga kakamping yung kausap. Alam nyo ba yung budget process? Alam nyo ba yung NEP?
Ngayon, kung hindi nila alam yung NEP at budget process, wala na patutunguhan yung pag-uusap nyo. Magiging verbal calisthenics na lang kayo. Oo. Kasi hindi yan hindi mo yan po pwedeng, hindi ito parang mare-resolve ng nomenclature. Na hindi amendment ito, ay hindi insertion ito at magkaiba sila. No, it comes together. It comes together. Okay? Yung pag-a-amend nung proposal is, it is an amendment to the proposal. And necessary consequence ng amendment na yon is magkakaroon ka ng insertion sa budget. It cannot be separated. Kaya nga siya ginagamit interchangeably eh. Kaya siya ginagamit interchangeably. Kasi yung amendment would pertain dun sa pagdukot mo, dun sa 50 pesos dito, okay? At yung pagdagdag mo ng 50 pesos dito. Okay? Ngayon, yung 50 pesos dito na dinagdag ko, that is an insertion. Okay? Ngayon, there is no amendment na walang kaakibat na insertion. Kung mag-a-amend ka ng budget, kukurot ka sa isa, dadalhin mo yun sa isa. Kaya naging interchangeable yung paggamit ng insertion at saka ng amendment sa budget. Yun. Ngayon, yung insertion, okay, yung insertion doon sa deliberation level. Kaya nga, di ba nasa Constitution, hindi mo pwedeng dagdagan ang NEP. So, ano ginagawa ng mga congressman? Binabawasan nila yung ibang pondo para sa kanilang insertion. Correct. Sabihin niya sa mga camping, alam niyo bang hindi pwedeng bawasan ang NEP? At hindi rin siya pwedeng dagdagan. Increase. Oo, hindi siya pwedeng increase. Ay, hindi mo pala siya pwedeng dagdagan. Pwede mo siyang bawasan. Pero hindi siya pwedeng dagdagan. Hindi mo pwedeng increase. Oo. So ngayon, ang ginagawa nila, para yung insertion nila, hindi dagdag doon sa budget. Ang ginagawa nila, ay hindi, tanggalin natin, tapyasin natin to ibang para dito sa para sa aking amendment. Alam niyo na. So, huwag kayo magpapadala sa, magkaibang amendment sa insertion. Bakla, saan kinuha yung pera para sa amendment mo? Ano yan? Magic? So, yun. Joey, masama po ba ang insertion amendment ng budget? Sabi ni Ian Villester. If ako para sa akin to. Okay? Yung mga insertion na totally wala sa NEP. Yung insertion na talagang hindi talaga kasama sa listahan. Ganon. Hindi talaga kasama sa mga kung ano-ano mga kinembot. Dapat wala talaga. Dapat wala ka talagang yung total insertion talaga, yung hindi talaga, yung kumbaga parang hindi kasama sa NEP at all, tapos yung bigla na lang lumitaw, yung mga ganon. Yung mga ganong klaseng insertion siguro. Yung mga ganong klaseng insertion, for me, absolutely dapat wala yung ganon. Walang ganon. However, kasi, ang nagiging practice nila ngayon sa budget, di ba sinabi rin niya ni Inday, na ang ginawa nila, doon sa school building, di ba binadgetan siya na parang 15 billion, pagkatapos tinanggal sa kanya, supposedly para sa repairs at saka sa new buildings yon, yung budget na yon. Pagkatapos bigla-bigla na lang, meron na silang listahan kung ano-ano yung mga buildings na yon. Ganon. I think insertion in that sense, na parang walang ka-idea, si executive department kung ano yung mga project na yon, yun yung talagang absolutely hindi talaga pwede dapat. Kasi all projects should be known to the executive. Kasi sila hihingi ng budget para doon eh. Diba? Ayun. Ngayon, yung ganyang klaseng insertion na in the dark, nangyayari rin yung insertion na yan pagdating sa BICAM at saka dun sa small committee. Ganon. So, parang maglalaan sila ng budget, yung sa isang line item na parang general siya, masyadong general. Pagkatapos later on, maglalagay sila ng specific. And yung specific manggagaling dito sa mga kongresista. Pork barrel yun pagka ganun. Pork barrel yun. So, ngayon, yung mga insertion in the nature of pork barrel, masama yun talaga. Bad yun talaga. Kaya nga, for me, dapat, DPWH project, dapat walang insertion dyan eh. Dapat at the onset, klaro yan, kahit to the smallest detail of the project, of the construction project. Dapat super detailed yan. Kung magkakaroon man ng mga amendment sa sa budget or di kaya ng mga insertion, dapat ang acceptable lang dyan is yung kunwari sabihin na natin, kunwari, DOH, ano ang gamot na una nating bibilhin? Paracetamol o paracetamol or cough syrup? Yun.
ka ng amendment base on the justification of priority ng dalawang gamot na yon. Like for example, ano ba sinasabi ng data? Gaano ba karami ang nagkakaubo versus sa nilalagnat? 'Di ba? Kung mas malaki ang demand ng mga inuubo, dapat yun ang budgetan natin, wag itong yun ang kurutan natin ng budget, yung sa lagnat. Kasi yung mga inuubo mas marami. Ganun. I think yung mga ganung klaseng amendment sa budget which actually allows the legislator to prudently allocate resources sa mga proyekto ng executive, that I can accept. But any insertion that will amount into pork barrel, no talaga. No talaga yun. For me, no talaga. Ayun. Yung confidential at independent, hirap na hirap ang mga kakamputa unawain. Yung insertion at amendment pa kaya. Ang hirap nila kausap, ano? Kasi parang, ano pa lang to, nasa terminologies pa lang tayo, mga putang ina nyo. Diba? Nasa ano pa lang tayo eh. Nasa terminologies pa lang tayo, hindi kayo makausap ng maayos. Ayan. Sas, may nagtatanong dito, ano daw ang reaction mo sa panawagan ni Kiko Barsaga? I think the number of viewership speaks for itself. Mm-mm. So I have nothing else to add. Mm-mm. Ilan na yung viewers? Ilan na yung views? Anong panawagan niya? May ano kasi ito eh, may banta sa buhay to si Kiko eh. Tetegihin daw to eh. Ay, sa congressman pala, Congressman Kiko Barsaga. At saka grabe yung pag-increase ng following ni Kiko. Ano lang to eh, wala pa sa 100k to eh, nung nag-start tong magsalita eh. Wala pa sa 100k to si Kiko. Ay. Dito pala niya in-upload sa personal niya na ano. My fellow citizens, our President Marcos no longer 252 reaction, 252,000 reaction. Tapos 9.1 million. My fellow citizens, our President. Ayan, 252,000 react. Ayan. Ayun. Sabi ni Michelle Mangarin, ask lang Ma'am Joey, ano ang mauuna, BICAM o small committee? Sa explanation ni Toby Chanco, sabi niya, parang sa process niya, parang after ng BICAM saka meron pang small committee. Ganon. So parang sila yung last touch sa budget before siya maging GAB3. So that is why walang nakakaalam kung ano yung magiging changes kasi hindi mo naman makikita sa BICAM report yun. Yun yung sinasabi ni Toby Chanco Yun yung sinasabi ni Toby Chanco. Ayun. Sa process niya, nauna yung BICAM bago yung small committee. Kumbaga, pinaka-last touch ang small committee sa kung ano yung magiging GAB3. Yung GAB3 is the reconciled version ng Senate version at saka ng House of Representative version ng budget. Ayan. The National Expenditure Program prepared by the Executive Branch through the Department of Budget and Management is based on both performance data, how the country and government agencies have performed in the past, and projected data, what the government expects or plans for the coming fiscal year. If Congress will amend this, they must support it by data as well that could question the data of the executive branch. Another critical question is, saan ba kumukuha ng data ang hindi kasya ang comment ni Ian Reg, pero maganda yung comment niya. Yun. Kaya nga pag nag-a-amend ka, kailangan i-justify mo yan ng malala. Oo, kasi i-insert mo yan Tatanggalin mo babawasan mo yung budget na isa. Ganito yan. So, pag meron akong budget, so halimbawa, sabihin natin ang budget ay 10 pesos. Okay, sa lahat ng programa. Tapos sabihin mo na, ay hindi, bawasan natin yung budget ni Joey ng 2 pesos. Ngayon, yung lahat ng matatapyas, sabihin natin ang natapyas is 4 pesos. Ikaw, kayong mga kawatan, mag-iisip na kayo kung paano nyo paghahati-hatian yung 4 pesos na yan. No. Doon na yan, papasok ang insertion. Kasi i-insert mo yung binawas sa lahat sa ibang, mag-iimbento ka ng amendment. True.
Ayun. Naalala niyo yung sinabi ni PRRD na ikutin niya ang mga kalaban niya sa palad niya. Ilan po ang member ng small committee? Inano nila yan in-identify ni Toby Chanko, ang member ng small committee ay sila ano yan Manix Dalipe, ayan, Marcelino Libanan, Stella Kimbo, at saka si Saldico. Ayan. Sila raw ang member ng small committee. Ito yung tinuloy na ni Ian Reg. Another critical question, saan ba kumukuha ng data ang Congress that would warrant their amendments? Correct. Kasi sa totoo lang, itong mga nasa Congress, usually kaya lang naman yung nag-amend kasi meron silang kausap na mayor, governor, or another executive official na humihingi ng budget for specific purpose. Ganun. Tapos malamang qualitative lang rin yung justification nila dyan, di naman talaga supported by Tite. Patronage politics. Siyempre, pag napagbagyan mo si mayor, sa'yo na si mayor sa eleksyon. Correct, oo. Di ba bantayan niya boto mo, di ba? Ayun. Si Suarez, si Suarez din pala, si Suarez, member din si Suarez. Bakit hindi siya kasama doon sa picture? Bakit si Suarez hindi kasama sa picture? Ang pinangalanan lang na kasama sa small committee, Libanan, Dalipe, Saldico, Stella Kimbo. Ayun. Walang Senate rep ang small committee, sabi ni Johanna Getiso. Tingin ko meron rin yan. Pero ayan, sabi ni Der, 4 ang members ng small committee in 2025 budget, sila nagsingit ng akap ng 39.8 billion. Pagdating sa Senate, tinanggal ni Amy, binalik sa BICAM 26 billion. Ayun. Ma'am Joey, any comments sa snap election? For me, yung sinasabi ni APC, wishful thinking naman yon talaga. Pero for me, kung ganyan ang gusto ninyo na mag-self-sacrifice, kung ganyan din lang naman ang direksyon ng House of Representatives, ng Senate, na magkaroon ng self-sacrifice, I think the Senate should do the ultimate self-sacrifice. Ang gawin ninyo, okay, mag-investigate, ituloy ninyo, change the leadership in the Senate. Okay? Change the leadership in the Senate. Ituloy nyo yung Senate Blue Ribbon Committee, and no one should be able to stop you, kung paano gagawin niya ang Senate Blue Ribbon Committee. Ialay ninyo lahat ng may kasalanan. Sabihin natin kahit wala muna yung sa senador, kahit wala muna yung sa mga senador. Okay? Kasi mag-self-sacrifice naman kayo, magre-resign naman kayo anyway. Ganyan. Tirahin ninyo ang lahat ng nasa Congress at saka lahat ng nasa House of Representatives. Lahat ng nasa House of Representatives at saka lahat ng nasa Executive. From the bottom up hanggang presidente. Pagkatapos, pagka na-identify nyo na lahat ng corrupt dyan, lahat ng kupal dyan sa House of Representatives at lahat ng may dugo ang kamay sa Executive, saka kayo mag-resign lahat. Kasi hindi naman rin kayo malinis. For me, that would be much better. Kesa yung parang, sige, tara lahat tayo mag-resign, ganyan-ganyan. Kasi pag lahat yan nag-resign, ano yung nalagay niya na dent sa issue ng corruption? Diba? Wala. You're just creating a whole new system of, corruption ecosystem. So parang for me, yung self-sacrifice na gustong gawin ni Alan Peter Cayetano, mas maganda siguro, sir, you take on the responsibility to investigate itong flood control issues na ito. Ayan. And then after nyan, after yung mapugutan ang lahat ng dapat pugutan ang ulo, okay? Matapos yung mapugutan lahat ng lahat ng may kasalanan dito, saka kayo mag-resign. Yun ang ultimate sacrifice. Hindi po pwede yung parang, tawag dito, mag-resign tayo lahat, ganyan-ganyan. Wala nang mananagot, resign na lang kayo lahat. Diba? Dapat kung magre-resign, tell all lahat. Meron kayong gawin. Diba? Hindi yung parang, nag-resign lang. Dali naman nun, magre-resign lang pagkatapos wala nang makukulong sa korupsyon. Ayun. Ibang level of nastiness na yan if Romualdez under pink ticket. Sabi ni Nico Panghe. Investigahan talaga tong small committee. Si Manix Dalipe biglang lumobo ang SALN. May immunity pa kasi if di magsipag-resign. Ang immune lang naman si si Bongbong Marcos lang naman ang immune, di ba? Si Bongbong Marcos lang naman ang immune.
Huwag kayo pumayag na mag-snap election kasi di na pwede si Sara tatakbo. Dapat si Marcos ang mag-resign. Basahin nyo sa baba na di na daw pwede ang incumbent na tumakbo sa 28. Sabi ni ano. Yeah, oo. Ako sa akin sa totoo lang, kung kunwari ganong sacrifice ganong sacrifice ang gagawin. Mag-investigate muna kayo kung sino yung may kasalanan. 'Di ba? Tapos dapat kayong nag-investigate, dapat kayo ang hindi na po pwedeng tumakbo for one election cycle. Mag-resign kayo. Okay, Senate nag-investigate. Pinugutan ng ulo yung mga congressman, pinugutan ng ulo yung mga nasa executive. Pagkatapos magre-resign sila. Pagka-resign nila, hindi sila pwedeng tumakbo. 'Di ba? Hindi sila pwedeng tumakbo ng one election cycle. 3 years. Yun dapat. 'Di ba? Paano kung kunwari nag-investigate sila, hindi naman nadamay si Inday doon sa issue ng flood control project. 'Di ba wala namang kinalaman si Inday sa flood control eh. Ayun. The identity of proponents of amendments must be disclosed in public with documented basis rationale, cost estimates, readiness to implement. Thus, there is a need to publicize the committee report schedules and deliberation documents for public examination. Correct. Pero ako, kung kunwari maggagawa ako ng batas ngayon, dapat bawal mag-insert ng DPWH project ang mga congressman. It should be prohibited. Ayun. It should be prohibited. Ayan. Oh, anyway, meron bang gustong umakyat? Magpaakyat ako siguro ng 3 before tayo mag-end live. Ayan. Na that snap election might backfire against Sara. Just wait for 2028. Ayun. Sabi ni Amy, unfair yung pinagsasabi ni Senator Lacson na insertion. Napasama ang imahe ng mga kapwa niya, senador. Ayan, okay. Eto na. Ayan, top 3 ha. Top 3 na makakaakyat. Yung top 3 na makakaakyat. Ayan. Budget part 2. Stage amount allowed to a budget is a normal calculation of what the area needs to be a functional or achieve its purpose. An estimation of future cost. Kasi nga, hindi naman lahat ng congressman, yung mga insertion nila is related sa DPWH project. Hindi naman ganon. Kagaya ni si Sen Aimee, alam ko may mga ano yan eh. May mga insertion yan, may mga hininging insertion yan para sa DTI. Para pondohan yung mga specific na industry. Magbigay ng puhunan sa mga specific na industry. Ganon. Tapos magbigay ng, yung mga startup kineme, mapondohan yung ganong programa. Pero may mga ganon yung si Sen Aimee nun eh. Alam ko yun kasi naka-attend ako ng isang event ng DTI. Ayun. Ano yung video ni Chavit? Sabi ni GAT TV, natakal mo na madam yung video ni Manong Chavit. Ano yung bago ba yan? Chavit, Singson. Yun ba yung kay Claire Castro? Teka ha. Ito ba yan? Ito? Yung? Mag-resign po si PBBM, sabi niyo po may mga... Wag dito dahil baka mahaluan ng politika ito. Gusto nyo yan, marami akong sasagutin. Dahil inatake ako nung nagpunta ko sa Roma, mga trolls, mga attack dog. Alam nyo attack dog, sinabi ko na, aso ulol, pag nakamoy ang pera, kakagat. At hindi lang mga asong ulol, yung spokesperson na ng Malacanang, parang attack. Ano ba yan? Grabe naman yung internet. Dahil yan ang buwa para sa akin. Anyway, sasagutin ko lahat yan. Ang masasabi ko lang, kung may katotohanan, lahat yung sinasabi nila sa akin, magpapakulong po ako. Di ba may... Paluba na yung gawa-gawa lang nila lahat. Pinaiimbestigahan daw kayo na inciting to sedition po dahil nga doon. Hindi yan. DWAY or DCA. Ay, kulong ako, patayin ako, gusto nila. Wala yan sa akin. DZAR?
Bakit walang Bakit walang related na lumalabas? Wait lang ha. Saan nyo nga sa akin yung link? Paakitin ko na lang muna itong mga magsasalita. Ayan. Ito paano ba ito? Alisin ko. Hello. Ayan. Hello, Jake. Hello. Good morning. Hello? Ayan. Hello, Jake. Yes. Go ahead. Ano chika mo for today? Wala. Gusto ko lang mag-react dun sa post ni Congressman Kiko regarding kay Ting Lacson. Which means, I think may katotohanan na inilik ni Kiko, yung dalawang congressman sa Cavite na under kay Lacson. Yung Advincula tsaka yung Poblete. Kasi merong isang tulay sa silang Cavite na hindi natapos nung 19th Congress. And then yung Advincula is a contractor. Former contractor now turned mayor, and yung anak ay congressman. So which means kaya siguro pikon na pikon si Magandang oras po. Kaya pikon na pikon si Pin kay Kiko. May katotohanan yun. Maraming alam si Kiko, for sure. Kaya nag-ilag sila. Ayun lang. Yun lang yung yung mukhang maraming ang alam. Kasi, Jake, diba, naalala mo nun, yung sabi ni Kiko na I have personal knowledge dito kay Martin. Dahil gawa nga na yung tatay niya, nung namatay si PD, ang nag-take over ng distrito ni PD ay si Martin. Yeah, katulad ng ginawa nila kay Tebes, di ba, nung pinahuli si Tebes. Di ba, caretaker din nila. So, probably may alam si Kiko na talagang malalim. Kaya siguro ganun na lang yung galit ng bata. Pero totoo, tingin ko may katotohanan yung paratang niya. Yung tungkol din sa dalawang congressman niya, Sarah. Ang kinakabahan lang ako dito kay Kiko, yung I hope na full cover your ass siya. Yung kumbaga parang lahat ng bira niya dapat kompleto siya. Kompleto siya ng armaments. Yung hindi po pwede na pag dumating doon sa point na wala pala siyang hawak. Alam mo yun? Doon ako natatakot eh. Kasi syempre parang go ahead. Yung alam mo yun, doon ako natatakot na parang, naku, sana naman, hindi siya yung parang nag-enjoy lang sa bardahan, yung mga ganyan-ganyan. Sana ready siya talaga. Pero mukha namang smart si Kiko Barsaga. Mukha naman siya super smart. So, tingnan mo naman lahat ng lahat ng interview niya, from Ogie Diaz, from Jessica, from Boy Abunda. Walang pagbabago, consistent eh. Siguro nga kasi bagong politiko. Wala talagang hawakang perang malaki. Diba? Aminado naman siya, talaga siyang isa siyang nepo baby. Talagang produkto siya ng dynasty sa Cavite. Pero siya sa lahat na nakita ko ng mga kasi ngayon ang mga nepo baby sa Cavite napakarami. Villa, Remulla, Tolentino, yung sila. Pinagati-hatian nila Cavite no? Oo, Advincula, Barsaga, yung mga yan ang mga nagiging tandaan na puso ngayon ng mga nagiging nasunod na mga pamangkin, anak. Sila na. Pero I think hindi ko nakita siguro nakipag-bonding sa mga yun. Mas on doon sa mga kabataan sa Dasma. So yun lang masasabi ko, pero hindi ko lang masabi na perfecto yung nanay niya o whatsoever. Meron din lumalabas ng mga issues. Pero issues. Kasi yung prime water. Pero naman si Kiko parang hindi naman siya, parang weird lang siya talaga eh, nung di ba parang, wala namang parang very significant na ginawa si Kiko na naaalala ko na, parang, okay to parang, ngayon lang rin talaga siya parang nag-come out of his shell na, may ibubuga pala, matapang pala to. Yeah, kasi siya eh, opposite siya ng tatay niya eh. Opposite siya. Talaga nagagalit siya sa tatay niya. One time I think nag-post siya sa Facebook na I think that was I think presidential election. And that time si Kiko Consulor yun sa wall niya sabi, mamimero na naman kayo, mamimigay na naman ng mamimero sa tao dito para boto lang si Juan Braido. Talaga. Oo, tsaka hindi nasama ng ng kampanya. Pati yung mga grand rally, hindi nasama yun. Talaga may sarili siyang lakad. Yun lang ang masasabi ko. Sana mag-iingat siya kasi masyado na malalait. Nakakalaban siya. Papatayin yan si Kiko. Pag naman sana. Sana hindi sila magtagpay. Pag gano'n na yan. Yeah, pero iba sa Cavite kasi baka angkan yan. Mag-gera sila doon. Malaking angkan yan eh. Diba? Hindi natin masabi. Magkakadikit pambayan. Imus, Bacoor.
Nakatakot. Sana maayos Ayun. yun. So, yun lang, Miss Joey. Yun lang gusto kong i-share. Oo. Anyway, thank you, Jake. Maraming salamat. Baba na ako. Thank you. Okay, thank you, Jake. Hello, CY. Hi, Miss Joey, Miss Sas. Hello po. Miss Joey, kamusta po? Okay naman. May question lang po ako. Since ang daming problema ng Congress, pwede po bang buwagin yung Congress, tas mag-hire ng accountant, lawyers, engineer? Tapos yung mga problema ng mga like LGUs, governor na yung magdadirect? Pwede po ba yun? Kasi ang laki talaga ng sahod nila, tapos yung corruption nila. Pwede ba yun? Depende. Ako tingin ko, kung ganito yan. Kung kunwari lahat ng congressman mag-a-agree sa ganun at yung ganun ang gagawin and they're going to legislate on it, hindi yun imposible. Hindi yun imposible. Pero ang tanong, will they do that? Will they do that? Sino yung may power po na gawin yon? President? Senate? Sino mag-legislate? Sila sa sarili nila. So, possible but impossible. Ang tanong, will they do it? Will they do it on themselves? 'Di ba? So malamang hindi nila yung gagawin sa sarili nila. Another way to change it is revolution. Revolution. Mm-hmm. Para kasing nag-EDSA 1, nag-EDSA 2, people power revolution. Wala rin kasing nangyari. What will it takes para, kasi nandun yung problema yung pinaka root cause ng corruption is nandun sa Congress. And for sure, alam nila kung ano yung gagawin nila, ano ba yung dapat. Pero since nga corrupt sila, gusto nila ng power at saka pera. Aside dun sa revolution and rebellion, ano pa yung other way kaya? Wala, initiative lang nila. Initiative nila. Dapat meron silang initiative na i-dissolve yung sarili nila. Ganun. What if si Sara yung naging presidente ng 2028? Walang power si Sara na gawin yun. Co-equal sila. Sila lang talaga? On themselves, oo. Kung mag-agree silang lahat, ilan yan? 315 congressmen, tapos gagawin natin yung sinasabi ni Sai, ayan. You have to get lahat sila dapat yun ang mapag-agreehan nila. Not majority, not minority, not lahat, dapat lahat sila. Kasi, kapag merong matitira, o di may caretaker ka ng Congress. Diba? Ayun. So ako tingin ko, that's the only way that they can do yung sinasuggest mo. So, malayo, far-fetched. Ganon. Ngayon, kahit si Inday Sara maging presidente, if Inday Sara becomes the president, Inday Sara is just one aspect of the system. She cannot change the system. Pag nanalo siya at naging siyang presidente, or kunwari, nag-resign si Bongbong at naging presidente siya, hindi siya revolutionary person. Hindi siya revolutionary player. Kasi part lang rin siya ng system na yun eh. And bilang presidente, wala ka rin namang power na diktahan kung anong mangyayari sa legislature. Ganon. Hindi mo pa pwedeng baguhin yung sistema nila. Hindi mo pwedeng baguhin yung mga nila. Ganon. So you can only play with them. If ever, Inday Sara could only interact with the House of Representatives in a very, very minimal way. Maari sa politika-politika, ganyan, lalaruin niya yung dyan, mag-impose siya ng controls, alam mo yun, higpitan niya yung monitoring sa actions ng mga congressman para hindi sila makikonsyaba sa mga district engineer, yung mga ganon. Hindi niya parang yung kailangan bantay sarados lahat ng confidential fund, ang intelligence fund niya, doon lahat sa mga corrupt na official. What if meron siyang makitang masama, pukpukin niya, ganun. Anong napo-foresee mo, Miss Joey, pag nakulong? Kunwari, wishful thinking to, pero what if makulong si Saldi ko at si Romualdez? Do you think the corruption in the Congress will stop? No. I don't think the corruption issue that we have right now is going to be resolved by applying the law. I have to be honest, okay? I don't think that our corruption problem, the one that we have right now, is going to be resolved by applying the existing laws. So anong mangyayari dyan? Kunwari, makulong si Saldico, makulong si ganyan. Ang daming pera ng mga yan. Bago mo mailagay sa kulungan yan, I'm pretty sure, lalaban ng bonggang-bongga yan legally. And I don't think we would be able to really put them in jail within our lifetime. So, yung goal na pinaglalaban nila Marcoleta sa Blue Ribbon is just to take away the bad apples
hindi not necessary to throw it away? How are you going to throw them away? Kasi if you're going to throw them away, you still have to follow law, di ba? Walang masama doon sa ginagawa nila Marcoleta kasi nga part pa rin sila ng system eh. Part pa rin naman ng yung sa Senate Blue Ribbon Committee, ganyan-ganyan. May still be yun. Malalaman natin kung sino ang may responsibilidad sa lahat ng kagaguhang ito. Okay? But what I'm saying is, whatever laws that we have right now, hindi yun enough para magtanda ang lahat ng korap. Do you think kapag, Miss Joey, do you think kapag napasa yung bitay, let's say bitay para sa mga corrupt na officials, do you think that would help to stop the corruption or neutralize? Well, hopefully, in one aspect, pwede siyang maging deterrent. Kaso, depende yun kung gaano ba ka-rigorous yung justice system natin. Yung justice system natin, ang bagal-bagal. Bago pa sabihin natin, mapatunayan na bibitayin to si Saldico at saka si baka mamaya inabot na ng 30 years, patay na rin naman na sila. So, by saying that, mali yung tinatarget ng mga human rights advocate like sila Risa Hontiveros kasi doon pa lang sa flood control, corruption, ang daming binaha, property na nasira, buhay na nawala. So, instead of dikdikin nila si PRRD na wala sila talagang kaso kahit dito, bakit hindi sila mag-concentrate doon sa mga yun? Tapos, habulin nila sila Romualdez at Saldico. Well, yeah, actually, in a sense, tama ka. Kasi, kumbaga parang if you are really fighting for human rights, etong flood control project na to, ang daming human rights ang nilalabag nito. Biruin mo, hindi maka-live normally yung mga taong binabaha. Karapatan mo yun, di ba dapat, karapatan mo na magkaroon ka ng isang livable na bahay, di ba? Dahil binabaha, livable pa ba yan, di ba? So, yeah, tama ka dun. So, one point yun, yung sinabi mo na disoriented yung human rights natin. Oo, I would say so. Kasi dapat, ito ang tinututukan ninyo sa sobrang tindi ng korupsyon na meron tayo dito. Katakot-takot na human rights violation ang nakukumit ng gobyernong to. Diba? So, ngayon, I think, okay, in order to really put a dent dun sa corruption problem, dapat, number one, meron talagang extreme consequences dun sa mga taong mapuprove na corrupt. Pangalawa, dapat meron tayong justice system that is reliable. Ang problem kasi on both accounts, ang hina ng batas natin, pagkatapos at the same time, yung justice system natin, hindi naman siya ganun ka-efficient. Ganon. So, para sa akin, para sa akin, yung justice system natin is fine. Yung nag-a-apply ng justice system at yung nandun sa loob ng system, sila yung may problema. Kasi yung implementer is part of the system. So, yung mga judges dyan, yung mga sheriff, yung mga it's part of the system. And the system really is slow. Mabagal siya talaga. Ang isang judge, gano'n siya kabilis mag-decide sa isang issue. 'Di ba? Gano'n siya if you're talking about our laws, na hindi, okay naman yung batas natin or whatsoever, ganyan-ganyan. Actually, hindi rin ako masyadong ang daming leeway kasi yung tawag dito, alam mo yon, yung lawyers can really argue their way out of a shithole eh. So, I don't think we really have strong laws against corruption. Meron tayong mga napapagilty dyan, ganun-ganun. Pero, wala tayong track record na nahuhuli natin ng mga corrupt with the existing law that we have right now. Marami tayong magagaling na lawyers, marami tayong magagaling na judges, and very faithful na mga tao na na nasa justice system natin. Pero yung system natin in general, it has not yield to timely justice. Di ba? Tingnan mo yung nangyari kay Corona, hindi naman na-serve yung justice sa kanya. Di ba? I think yung impeachment lang ni Sara yung pinakamabilis na umaksyon yung Supreme Court. But and yung mabilis ka sa isang kaso tapos hindi ka mabilis sa iba, that in itself is injustice, di ba? Kasi siguro kung nung time na nag-file sila Attorney Vic doon sa BICAM Malus, siguro hindi na it's like mas okay na hindi na aksyonan ng Supreme Court yung petition nila dun sa BICAM kasi hindi lalabas ngayon yung flood control
na dahil dun sa budget insertion. Ngayon, mas marami yung na-open. Kasi pag nilitis yun sa Supreme Court, nandun lang yun eh. Pero ngayong lumabas yung flood control scandal. Ngayon, kapag binalikan na sila ng meron na silang mga proof dahil sa mga lumalabas sa Blue Ribbon hearing. So siguro, pagka wala na si Ping Lacson, palagay niyo po, magkakaroon ba ng new Senate President? Makakabalik si Marcoleta sa Blue Ribbon? Hindi ko alam. Siyempre, pag wala, depende yun sa number ng minority kung mag-i-increase sila, ganon. So, hindi ko alam kung ibabalik nila si Marcoleta or sana maibalik nila si Marcoleta. I do not really know. I can't say. Hindi ko masasabi kung paano kung ano yung magiging laro nila doon. Pero, with Ping Lacson resigning, at sinasabi niya na wala ng confidence sa kanya yung mga kasamahan niya, I think it is reflective din dun sa general feel ng Senate na wala na rin silang masyadong tiwala kay Soto. Kasi combo yan si Soto at si Ping eh. Kung may ayaw kay Ping, malamang ayaw rin nun kay Soto. Partner in crime. Partners in crime sila. Oo, ayun. Sabi ni Gabriel, so Joey, kung mabagal ang law natin, paano natin mapapabilis? Reform. Ito troubleshoot talaga yung system. And yung pag-troubleshoot sa system, I don't think makukuha yan sa santong sa santong dasal. Ganun. Hanggat hindi tayo magde-decide drastically, it's the same shit. Ayun, it's the same shit. Ayun lang po, Miss Joey. Thank you very much. Thank you, Sally. Maraming salamat. Thank you po. Okay.